Are you alright? Tanong ni James nang maupo sa tapat ng upuan ni Gareth. Mula sa pagtingin sa labas ng bintana ng eroplano, ibinaling niya ang tingin kay James. Umayos siya ng upo sa huminga ng malalim. I'm fine. Sagot niya. If it's about Alexandra, don't worry about her. She'd be safe. Pablo is with her. Ani James. Kanina pa napapansin ni James na simula nang umalis sila ng mansyon ay madalas nang sa malayo ang kanyang tingin at hindi gaanong makapag-focus. Mabuti na lang at may mga private planes si Edmore, isa sa kanyang mayamang kaibigan sa Sicily, kaya maari silang dalhin sa Paris. Mula naman sa Paris, maari na silang dumiretso sa Mexico. Dahil walang direktang flight mula sa Sicily hanggang sa Mexico, imposible ang flight mula sa Sicily hanggang Mexico, kaya naman kailangan nila ng layover flight. I'm not worried about Alexandra, I'm worried about my son. Malalim ang kanyang tinig, halata sa boses ang pag-alala. Sumandal si James sa kanyang upuan. Hindi na alam ang sasabihin. Naunawaan niya kung gaano kahirap para kay Gareth. Naipakitang malakas siya at hindi gaano apektado. Kahit ang totoo, halos hindi na ito makatulog para lang mahanap ang saktong lokasyon ng kanyang anak. Humahanga rin siya kahit paano sa dedikasyon ni Gareth. Ramdam niyang kagustuhan nitong mahanap ng anak at mabawi kay Marcus. I don't want to think negatively, but I couldn't help it. Gago rin ang Hidalgo na yun. Baka anong gawin niya sa anak ko? Nagtatagis ang kanyang bagang, huminga ng malalim si James. Naniniwala siyang hindi natural na masamang isang tao. May dahilan ang sinuman para gumawa ng masama. May pakiramdam siyang kaya itinago ni Marco si Alexandra at ang kambal ay dahil sobrang itong mahal si Alexandra. He's so obsessed with Alexandra. Naniniwala siyang emosyon ang nangunguna sa bawat desisyon ni Marcus. Kung sakaling saktan ni Marcus ang bata, may isip nito na masasaktan din si Alexandra sa gagawin nito. Kaya alam niyang kahit paano makokonsensya din ang lalaking yon. Hindi niya alam ang pakiramdam kung paano maging ama dahil hindi siya nabigyan ng pagkakataon na maranasan ng ganoon. Nag-iwas siya ng tingin kay Gareth. Medyo hindi na ngayon komportable sa kanyang nararamdaman. Kaya siguro hindi rin siya nagdalawang isip na tumulong kay Gareth dahil maliban sa magkaibigan silang dalawa, alam niyang ipaglalaban talaga ni Gareth ang pamilya nito. Pamilyang mahirap buuin ng ganun-ganun lang. Minsan napapamura na lang siya sa kanyang isip. Hindi naman masasabi na talagang maswerte si Gareth. Dahil alam niyang nagdusa rin ito ng 5 taon. Pero kahit na paano, swerte pa rin ito para mabigyan ng pagkakataon na makasama ulit si Alexandra at ang mga anak nila. Maswerte siya kahit paano dahil may pagkakataon siyang itamang kanyang mga mali. Nag-anunsyo ang piloto na alis na sila ng Sicily. Silang dalawa lamang ang pasahero ng pribadong eroplano kaya marami silang oras para sa kanilang sarili. Inilabas niya ang kanyang laptop samantalang muling natulala si Gareth habang pinagmamasdan ng tanawin sa labas. Masyadong malalim ang iniisip ni Gareth. Nagtitiwala siyang hindi makakaalis ng bansang Mexico si Marcus. Binabantayan na ng mga tauhan nila at ng mga pulis mula sa Mexico ang bawat port, pier at station. 18 hours silang babiyahe ni Marcus. Sa 18 hours na yun, marami pang pwedeng mangyari kaya umaasa siyang makakapaghintay pa sa kanya si Damon. Shit, ang hirap pala. Palagi sumisikip ang kanyang dibdib sa tuwing naisip ang kanyang anak. How's Damon? Alam niya nag-aalala rin ngayon si Alexandra pero nangako siyang babawiin niya si Damon. At tutuparin niya yun. Bubuin niya ang kanyang pamilya. About Natalie's check-up, bigla'y basag ni James sa saglit na katahimikan. She got stabbed right? Tinignan niya ang kaibigan sa kamarahang tumango. Yes, her doctor already confessed to my men. Hindi pa rin mahanap kung sinong gumawa nun. Pero base sa investigasyon, mukhang babae. Aniya, hindi ba't may international siyang money transaction? Nagtagis ang kanyang bagang na mabanggit ni James ang bagay na yon. Specifically, here in Sicily, she also booked a ticket to Thailand but she went straight to Sicily, I guess. Nakapagtataka, bakit siya pupunta ng Sicily samantalang sa Thailand ang binook mong ticket? Not unless alam niyang nasa Sicily ka rin at sumunod siya sa'yo. I'm already looking at that matter, James. Sagot ni Gareth. Tingin ko alam ni Natalie na nasa Sicily ako. Kung may record siyang transaksyon sa Sicily, ay sumunod nga siya. Tumango-tango si James. Lumalaki ang tsansa na magkasabwat talaga si Marcus at Natalie. Komento ni James. Ipinilig ni Gareth bahagya ang kanyang ulo sa kamarahang tumango bilang tugon. Base sa mga nakukuha nilang ebidensya, maaari silang gumawa ng konklusyon na magkasabwat nga ang dalawa. Pero hindi pa yun sapat para madiin nga si Natalie. I don't want to offend you, biglay tura ni James. But Natalie is your wife now, Gareth. You've been with her for more than 2 years.
Hindi mo ba siya natutunan na mahalin ulit? Sinalubong niyang kuryosong tingin ni James sa kahuminga ng malalim. I only fulfilled my promise to her, James. Mapait niyang saad. Nung una mahirap aminin. Pero kapag nakikita ko si Natalie, si Alexandra agad ang pumapasok sa isip ko. For the past 2 years, I couldn't look at her without feeling the guilt of losing Alexandra. Kahit nung pinipilit kong sarili na ibaling ang pagtingin kay Nat, hindi ko magawa. Sana alam mo na hindi ka naging sa kanya. Tugon ni James, nakikisimpatya kahit na paano sa naging sitwasyon ni Natalie. Dumaan ang lungkot at konting pagsisisi sa mga mata ni Gareth. Alam niya simula pa lang noong una. Alam niyang hindi siya para kay Natalie. Alam niya sa kanyang sarili na hindi niya kayang palitan si Alexandra. Pero pinakasalan niya pa rin si Natalie. Kaya na mapagtanto niya na maikasal sila na hindi talaga magbabago. Ang kahit na nagsimula siyang lunurin ng sarili sa trabaho. Kaya madalas hindi na siya umuwi dahil umiiwas na rin siya kay Natalie. His guilt piled up. Una, sobra siyang nagsisisi sa mga maling ginawa niya kay Alexandra. Sinisisi niya rin ang sarili dahil sa pagkawala nito. Tapos ngayon dumagdag ang pagsisisi niya dahil hindi niya rin maitrato ng tama si Natalie. Kapag sinusubukan niyang halikan si Natalie, ang mukha ni Alexandra ang nakikita niya. Hindi tama ang ganon, kaya naman mas lalo lamang naging miserable ang kanyang buhay dahil maraming realisasyon. Kaya sa huli, ginusto niyang tapusin ang pagsasama nila. Siya na mismong gustong mag-alok ng divorce kay Natalie noong hindi niya pa alam na buhay si Alexandra. Kahit hindi niya alam na buhay si Alexandra, aalokin niya pa rin ang hiwalayan si Natalie dahil alam niyang yun ang tama at dapat na gawin. Samantalang hindi mapakali si Alexandra, mayat maya niya kung tingnan ng kanyang phone. Umasang tatawag muli sa kanya si Damon. Hindi pa rin siya mapanatag. Bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Pablo kasama si Athena na may dalang tray na puno ng pagkain. Hi Mommy! Masayang bati ni Athena. Hindi alam ni Athena ang nangyari. Hindi na rin niya sinabi dahil ayaw niya mag-alala si Athena sa kambal nito. Hi! Marahan niyang tugon. Kumuha si Pablo ng bed table saka yung inayos sa kama. Nilagay sa maliit na mesang dalang tray. Kumain ka na, ani Pablo. Tinignan niya ang lalaki sa huminga ng malalim. Kamusta? Nakaalis na ba si Gareth at James? Tanong niya, umakyat si Athena sa kama na sinundan niya ng tingin. Bago ibalik kay Pablo ang mga mata. Oo, nakaalis na, matapid nitong sagot. How about your men in Mexico? Nagbabantay naman sila, hindi ba? Naghila ng upuan si Pablo. Kalmado lang ang mukha nito, tila hindi alintanang sunod-sunod niyang tanong. Huwag kang mag-alala, Alexandra. Malaki ang tiwala ko kay James, lalo na kay Gareth. Hindi yun babalik ng Sicily hanggat hindi mababawi ang anak ninyo. Anak niyo? Kulang na lang ipagdiinan nitong salitang yon. Sumubo ng masana si Athena at pabalik-balik ang tingin sa kanilang dalawa. Nagtataka ito sa kanilang pinag-usapan dahil hindi maintindihan ng bata. Natahimik siya. Sana nga mabawi ni Gareth si Damon dahil walang kapayapaan ng kanyang kaluluwa. Hanggat hindi na ibabalik sa kanyang anak, wala na siyang hindi ibang hiling kung hindi makita at mayakap lamang si Damon. Kung may mangyaring masama sa anak niya, baka hindi niya mapatawad kahit na kailan ng sarili niya. Si Gareth, baka hindi niya rin mapatawad. Alam ko na hindi ngayon ang tamang panahon para sabihin ko to sa iyo but I really want to grab this chance in order to tell you the story I knew. Ngumiti si Pablo. Noong mawala ka, doon ko nakita yung lowest point ni Gareth. Pagkatapos naming ilibing yung bangkay na natagpuan namin, grabe parang naging bato na lang bigla si Gareth. Wala kang mababasang emosyon sa mga mata niya. Noong sumunod na araw, nilibing naman si Sir Melandro. He didn't cry. Parang hindi pa siya makapagluksa nun. Siguro iniisip niya. Hindi totoo ang lahat ng pangyayari. Kumunot ang noon ni Alexandra. May kakaibang sakit na tumagos sa kanyang puso. Napamahal na sa kanya si Lolo Melandro. Sobrang mahal niyang matandang iyon dahil sobrang bait nito sa kanya. Parang apo na siya kung ituring ng matanda. Nakakalungkot lang dahil wala siyang kaalam-alam na pagkatapos ng aksidente, binawian ito ng buhay. Napalunok siya, hindi alam kung ano sasabihin. Then after a week, nagsimula si Gareth sa pagluluksa. Palagi yung lasing, hindi makausap ng matino dahil palaging wala sa sarili. Kahit kami ni James, wala kaming magawa. Kapag pinagsasabihan namin, tinatabay lang kami. Kapag naman sinusubukan naming aluin, hindi rin epektibo, hindi niya pa rin narinig mula kay Gareth ang mga bagay na ganito. Siguro kung si Gareth na mismong magkakwento baka hindi niya kayang makinig dahil madadala siya ng kanyang emosyon. Isang beses, sinugod siya sa klinik dahil sa sobrang kalasingan at nawalan siya ng malay. Habang nilalagyan ko siya ng IV fluids, bigla siyang nagising. Tinatawag ka niya. Sinisigaw niyang pangalan mo. Malungkot nang umiti si Pablo. Tila nagbabalik tanaw sa isang malungkot na pangyayari.
Yun ang unang pagkakataon simula nang ilibing kayo ni Sir Melandro na umiyak si Gareth. Hindi ko makakalimutan ang araw na yun, Alexandra. Habol niyang hininga. Sumisigaw, nagwawalat hindi namin mapigilan. Dahil parang nananaginip lang siya. Nakapikit ang kanyang mga mata. Tinatawag ang pangalan mo't umiiyak. God, I couldn't explain how I felt that night. Ani Pablo. Alam mo, tumitig sa kanyang lalaki. Natiling seryosong ekspresyon ng mukha nito. Na-realize ko nung gabi na yon. Mahirap pala kapag yung taong mahal na mahal mo, mawala na ng tuluyan. Yung hindi mo na talaga makikita, yung hindi ka na makakahingi ng tawad. Kaya habang buhay kong magsisisi dahil hindi ka, patahimikan ng konsensya mo. Biglang nabasa ang likod ng kanyang kamay, hindi niya namalayan na umiiyak na pala siya. Why are you saying this to me? Tanong niya sa lalaki. Because you have to know his pain, Alexandra. You have to know how much he suffered. Gusto kong malaman mo na kahit hindi gaanong ipapakita sa'yo ni Gareth, yung pagmamahal niya, yung pangungulila niya, yung pagsisisi, maniwala ka, lahat yun dinadala ni Gareth. Muli ay pinunasan niya ang kanyang mga luha. Mami, medyo nababahalang tono ni Athena dahil nakita nito nagpupuno siya ng luha. Alam kong mahirap pero sana kung pwede, ayusin niyo kung ano yung meron sa inyo ni Gareth. Kasi minsan lang yung ganito, minsan lang ang pagkakataon na meron kayo ngayon. Kapag mabawi siya ni Damon, babalikan ka niya, Alexandra. You're his home now. You're his only comfort in this world. Alam kong ipapanalo ka niya ngayon, kaya sana bigyan mo ng huling pagkakataon si Gareth. Para sa sarili niya sa'yo. Lumapit si Athena kay Alexandra at yumakap. Niyapos din ni Alexandra ang kanyang anak at tinalikan ng buhok nito. Patuloy sa pagtulong kanyang mga luha, hindi niya makakalimutan kung ilang beses niyang pinaglaban si Gareth, kung ilang beses siyang umasang mabubuo ang pamilya nila. Dati gusto niya lang naman na matanggap ni Gareth ang kanyang dinadala at magkaroon sila ng masayang pamilya. Maybe this is 1 in a million chances. Natatakot pa ako magpatawad, Pablo, kasi yung sugat sa puso ko. Parang kahapon lang lahat. I couldn't forgive him, Pablo. I couldn't muster the courage to forgive him easily. Umiyak siya. Hindi na natakot na baka husgahan siya ni Pablo. I have loved him with all my heart, Pablo. Siguro, kaya hindi ko siya nun maalala kasi takot na takot yung isip ko na kapag maalala ko siya, maalala ng puso ko kung paano ko siya minahal at kung paano ko nasaktan sa huli. She smiled painfully. Wala akong maalalang maganda kay Gareth. Nang bumalik lahat ng alaala ko, for a moment nagsisisi rin ako. Kasi niintindihan ko na ngayon kung bakit naging coping mechanism ko ang magbura ng masasakit na alaala. Kasi sobrang sakit pala. Para akong namamatay sa sakit, Pablo. I'm sorry, Alexandra. Nagsisising sad ni Pablo. Hindi niya alam lahat ng sakit na naramdaman ni Alexandra. Ang alam niya lang, naging magulong relasyon ni Gareth at ng babae. Baka mali siya. Sana pala hindi na siya nagsalita pa, pero kahit na paano natanggap ko na kailangan kong harapin ang katotohanan at hindi na dapat yung takbuhan pa. Anak ni Gareth ang mga anak ko, may karapatan siya at hindi ko inipagkakait sa kanya. Kung mabawi niya si Damon, I'm still willing to accept them with open arms. Dahil ngayon kahit masakit, kahit mahirap kumpara sa mga anak ko, tatanggapin ko ulit siya. Nagbaba ng tingin si Pablo. Shit, to hear those words from Alexandra, that's heavy. Mapait siyang ngumiti. Tatanggapin niya ulit si Gareth pero hindi niya sinabing mamahalin niya ulit. Maybe it all starts with acceptance. Sana kasing tapang niya si Gareth na kayang humingi ng panibagong pagkakataon para lang tanggapin ng babaeng mahal niya. Tumayo siya. Iiwan na muna kita. Athena, let's go. Mom needs to eat alone. Ania, don't cry, Mommy. Please, it makes me sad. Malungkot na sabi ng batang babae. Hinaplos ni Alexandra ang mukha ng kanyang anak at masuyong ngumiti. I'm fine, Athena. You have to understand that sometimes crying is also part of growing. You can cry, Athena, if it makes your heart free and happy. At dahil hindi pa ganong naunawa ni Athena ang sinasabi ng kanyang ina, marahan na lamang tumango bilang tugon. Inangat ni Athena ang maliit niyang kamay at marahang pinunasan ng luha ni Alexandra. Lumapit si Pablo. Binuhat si Athena para mapag-isa na ng tuluyan si Alexandra. Kailangan itong kumain dahil may gamot pa itong iinumin na makalabas sila ng kwarto. Humilig sa kanyang balikat si Athena at humikab. I already want to sleep, Tito. Can you sing for me until I fall asleep? Malambing nitong tanong. Marahan siyang tumawa. Sure, Athena, sagot niya. Binuhat niya ito hanggang sa kabilang kwarto sakay binaba sa kama. Gustong-gusto niya si Athena dahil napakalambing nito. Madalas nitong kasama niya sa lahat ng gawaing bahay.
Kapag nasa kusina siya, nandun din ang batang babae. Ayaw siya nitong lubayan sa maghapon. Do you have kids? Biglay tanong nito nang ayusin niyang kumot. Saglit siyang natigilan. Tinitigan niya mukha ni Athena sa katipid ng ngumiti. Siguro kung nagkaanak siya, baka kagaya ni Gareth, hindi niya palalagpasin ng kahit na anong pagkakataon na makompleto lamang ang kanyang pamilya. Lalo pa ngayon na parang anak na rin niya kung ituring si Athena. Athena's like a child to everybody. Malambing to kahit na medyo makulit. Parang binubuo lagi ni Athena ang kanyang araw. Sadly, I don't have. Sagot niya, ngumuso si Athena saka to pumikit. That's really sad, Tito Pablo. Natawa siya. Ngunit may konting kirot sa kanyang dibdib. Kagaya ng mga nagdaang gabi, siya ang nagpapatulog kay Athena. Minsan si Gareth pero dahil hindi gaano maganda ang boses ni Gareth sa pagkanta, nauwi ang dalawa sa pagharutan o kaya pagbabasa ng mga children's book habang siya nagbabantay kay Alexandra. Kapag ang dalawang magkasama, marahan niyang tinapik ang likod ni Athena habang nakatagilid to paharap sa kanya. Pinagmamasdan niya ang maamumukha ng batang babae. Si Damon talagang hawig ni Gareth. Walang pagdududa, samantalang si Athena mas maraming nakuhang features kay Alexandra pero magkamukha naman si Damon at Athena. Weird. Ilang minuto lang sa pagtapik at pagkanta, nakatulog din kaagad si Athena kaya napangiti siya sa kanyang sarili. Mukhang hindi lang siya sa panggagamot may talento, pati na rin sa pag-alaga ng bata. Nang makatulog si Athena, tumayo na siya para bumalik sa kwarto ni Alexandra at tinignan kung tapos na itong kumain. Naramdaman niya nag-vibrate ang kanyang phone. Nang tignan niya nakita niya mensahe yon galing sa group chat ng mga tauhang nasa Mexico. Nag-send sila ng picture ni isang lalaki. Pinalaki niyang litrato, hindi siya nagkakamali, si Marcos yon. Kahit pabalot na balot ng lalaki ng itim na hoodie at itim na cap, makikilala niya pa rin to. May hawak tong batang lalaking naka-all black din. Patawid na si Marcos sa kalsada habang nakunan to ng litrato, nagtipa siya kaagad. Pablo, where are they? That's our subject. Don't lose them. Damos with him. You have to secure the kid. Nagmamadali siyang pumasok sa kwarto ni Alexandra para ibalit ang litratong ipinadala sa group chat. Nang biglang mag-pop up ang notification galing sa kanyang personal na email, kumunot ang kanyang noo. Pat, what's wrong? Napansin ni Alexandra ang kanyang reaksyon na tila tensyonado. Pablo, binuksan niyang email, may files na naka-attach. Binuksan niya yun at kagad na natigilan. Suzanne, his ex-wife, is photographed with an 8-year-old boy. Pablo, may problema ba? Hindi na niya halos marinig ang sinasabi ni Alexandra dahil nakapokus na lang ang kanyang atensyon sa litrato. Shit, that little boy looks like me. Maraming pulis ang nagkalat. May ilang checkpoint na din sa mga highway, lalo pat namataan ng mga tauhan ni Gareth si Marcus. Medyo kabado na rin si Marcus dahil alam niyang binabantay na rin lahat ng port, pier at station. Kaya kahit taxi nagdalawang isip niya siyang sumakay. Baka masita sila sa isang checkpoint at mahuli siya. Shit lang talaga. Tinapon niyang phone na ginamit ni Damon saka humanap ng store para bumili ng bago. Kabado siya, hindi alam kung saan papunta dahil hindi lumilit ang mundo para sa kanya. Gamit ang bagong phone, sinubukan niya tawagan si Natalie. 2 beses na niyang sinusubukan ngunit ayaw sumagot ng babae. Damon, tawag niya sa bata, na kanina pa nakatungot walang imik. Damon, nag-squat siya sa harap ni Damon. Tinignan siya nito at mugto ang mga mata dahil sa pag-iyak. May kakaibang lungkot at sakit ang mukupa sa kanyang puso nang makitang takot at pagsisisi sa mga mata ni Damon. I have to leave you here. Nahirapan niyang turan. Nagbaba muli ng tingin si Damon, hindi umiimik. Damon, listen. Hinawakan niya magkabilang braso ng bata. Napakislot to ngunit hindi nagreklamo. Nagtagis ang kanyang bagang. Nasa critical silang sitwasyon kaya wala siyang pagpipilian. Kung patuloy niyang dadalhin si Damon, mahirapan lamang siya lalo pat mukhang sinukuan na rin siya ni Natalie. That witch, she knows when to let go of someone. I will leave you here. Stay here for a while because I have to find another place to stay. Hindi pa rin kumibo si Damon, nakatungo lang ito. Kaya naman tumango na siya at inihilamos ang kamay sa kanyang muka. Dahil sa matinding frustrasyon. Hindi niya maaring dalhin si Damon dahil madali siyang matutuntun kung mag-isa siyang lalakad ay may posibilidad na makakatakas pa siya. Humakbang siya tanda ng iwan ng bata. Ngunit ilang hakbang pa lang ay narinig na niyang humihikbi si Damon. Natigilan siya, nagtagis ang kanyang baga at may kakaibang sakit ang tumusok sa kanyang puso. Hindi niya magawang ihakbang pang mga paa. Buisit, mura niya. Sobrang hirap, kahit paano nakokonsensya siya na iwan niya mag-isa si Damon para makatakas. Ngunit kalayaan niya ngayon na nakasalalay. Pumihit siya paharap kay Damon at lumapit muli sa bata. Umiiyak ito ngunit ayaw magsalita.
Napasabunot si Marco sa kanyang buhok. Hindi niya maaring iwan si Damon na mag-isa sa ganitong lugar. Kung aalis siya, wala nang ibang pupuntahan ng bata. Come here. Tinayo niya si Damon sa kato niyakap ng mahigpit. Gulong-gulo na siya. Maaring masama siyang tao, pero hindi ganong kaatim ang kanyang bughi. Kaya naman binuhat niya si Damon mula sa iskinitang pinasukan nila. Naglakad siya sa gilid ng kalsada, buhat-buhat pa rin ng batang lalaki. Sobrang bilis ang tibok ng kanyang puso sa tuwing may nakikita siyang mga police car na dumadaan. I just have to bring him to a nearest police station. Kalahating oras ng paglalakad ay natanaw niya ang malaking establishmento ng mga pulis. Binaba niya si Damon, tumigil na to sa pag-iyak ngunit mugto pa rin ang mga mata. You see that building, Damon? Tinuro niyang gusali. You have to go there. Tell them your name. They will help you. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Sobrang hirap pakawalan si Damon pero alam niya hindi niya maaring iwanan na lang doon ang bata habang tumatakas siya. Oo, masama siyang tao para kidnapin ito. Pero nagawa niya lang yon para may laban siya kay Garrett at Alexandra. Hindi niya gustong saktan si Damon, pero nagawa na niya. Alam niya natatakot na sa kanyang bata kaya hindi ito umiimik. Kaya naman para matigil ng paghihirap nito, isusuko niya si Damon sa mga otoridad ngunit hindi siya magpapahuli. Tinulak niya ng bahagya si Damon para maglakad na ito patungo sa station dahil ayaw pa rin itong umalis. Humakbang naman ang bata ngunit lumingon to sa kanya at bawat hakbang. Muli nakita niyang umiyak si Damon, naguguluhan ito at natatakot pero hindi makapagreklamo. Nang makita niyang malapit na sa police station si Damon, tumalikod na siya at lumiko sa isang iskinita. Parang dinaganan ng mabigat na bakal ng kanyang dibdib, pinipig ang kanyang puso. Shit, you Virado, ikaw may kasalanan kung bakit ganito nangyari sa buhay ko ngayon. Puno ng pagkamuhi niyang bulong sa hangin. Muli tinipa niyang number ni Natalie, hindi pa siya umaasang tutulungan siya nito. Pagkatapos lang ng 3 ring ay sumagot to, hindi niya narinig na nagsalitang nasa kabilang linya, kaya mapait siyang ngumiti. Have you received my message, witch? Nag-iisip ka pa ba, Marcus? Galit na tanong ni Natalie sa kabilang linya. Isinuko ko na si Damon. I'm all alone now. I can do what I want. Ipagdasal mo na lang na makatakas ako, Natalie. Dahil kung sakaling mahuli ako, sisiguraduhin ko magkikita tayong dalawa sa kulungan. Damay ka kapag nahuli ako. Natahimik ang nasa kabilang linya. Kaya tumawa siya. Natatakot ka? Tanong niya. Ganyan, dapat lang. Dahil ako, wala na akong katatakutan pa. Wala na sa akin si Alexandra. Wala na sa akin ang mga anak ko. Wala na akong pamilya, Natalie. Ikaw, ano pa bang pinangahawakan mo? Humalakak siya, tila isang baliw. Ah, si Garrett. Puno ng pait niyang tanong. Ang hayop mong Garrett. Hayop ka, Marcus. Sigaw ni Natalie sa kabilang linya. Hindi na nakayanan pa. Pagkatapos ng ginawa ko sa'yo, itong isusukli mo sa akin, ginawa mo para sa akin? Puno ng sarkasmo niyang tanong. Para sa akin, Natalie? Loko ka ba? Para sa sarili mo yun. Ginamit mo lang ako para itago si Alexandra. Ginamit mo ko para makuha mo si Garrett. Para pakasalan ka niya. Nababalo ka na talaga, no? Rinig niyang pagtatagis ng mga ngipin ni Natalie. Tumawa siya. Ikaw ang baliw sa atin, Natalie. Ikaw. Sinubukan mong ipapatay si Alexandra nang malaman mo magkakaayos na sila ni Garrett. Hindi ba? Pinakidnap mo siya. Ikaw rin ang dahilan kung bakit namatay si Milander Virado. Shut up, Marcus. Muli tumawa siya. Natutuwa siyang marinig. Nakuhang-kuha niyang inis ni Natalie. Hindi pwedeng mag-isa siya sa pagiging miserable.